siyang guro nila, maaari silang matuto ng isa or dalawang bagay mula sa kanya. Gayunpaman, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na huwag itong gawin, ngunit tumanggi sila. Kaya, pumayag siyang maging pinuno nila, kaya't natuwa ang mga babae. Samantala, nilabanan ng Thunderpike ang mga lobo sa ibang piitan bilang bahagi ng kanilang quest. Habang ginagawa ito, biglang ginawang laruan si Jamie, isa pang miyembro ng grupo, ng isa sa mga lobo, kaya't na-alerto si Seaman. Agad na hiniwa ni Seaman ang lobo upang iligtas si Jamie at sinabihan si Camila na pagalingin si Jamie, ngunit sinabi ni Camila na wala na siyang mana. Pagkatapos ng laban sa mga lobo, tinanong ni Seaman si Camila kung mayroon siyang anumang mana potion na magagamit niya upang pagalingin si Jamie. Ngunit sumagot si Camila na si Yoki ang dating nagbibigay sa kanya ng mga mana potion na ginagamit niya. Dahil sa pagkadismaya, lumapit si Seaman kay Cork, ang kanilang pinakabagong miyembro, upang humingi ng kanyang mga healing potion. Kaya, masungit na ibinigay ni Cork sa kanya ang kanyang personal na potion, at idinagdag na sa tingin niya ay responsibilidad ng bawat miyembro ng grupo ang kanilang mga sarili. Di nagtagal, tumambay ang Thunderpike sa restoran ng kaharian, kung saan nagreklamo si Seaman tungkol sa kung gaano kasama ang kanyang grupo at sinisi si Cork sa pagiging makasarili. Sumagot si Cork na ang mga lobo ay kilala noon pa man sa pag-akit ng sentido, kaya dapat ay gumamit sila ng beast repellent bago pumasok sa piitan. Gayunpaman, sinabi ni Seaman na dapat sana ay inihanda ni Cork ang mga repellent para sa grupo, na nag-iwan kay Cork na natigilan, at agad siyang umalis dahil hindi siya makapaniwala na gusto nila siyang gawing kanilang niluwalating utusan. Ang tunog ng boses ni Cork ay agad na nakaakit kay Yoki, na nasa ibang lugar sa restoran kasama ang mga miyembro ng Clover, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang diskusyon ng babae kung ano ang susunod na gagawin ay agad na nakagambala kay Yoki, at sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa palengke upang bumili ng ilang gamit-gamit ang perang nakuha nila mula sa pagkumpleto ng quest. Pagkatapos noon, nakita nila sa telebisyon ng restoran na maraming nanonood ng solo match ni Yoki, na nag-iwan sa kanila ng tuwa. Napanood din ng Thunderpike ang laban mula sa kanilang kinauupuan, at kinutya nila si Yoki sa pagtatangkang maging isang low-budget na Mr. Beast. Pagkalipas ng 2 araw, tiningnan ni Yoki ang isang bagong quest na maaaring gawin ng Clover sa Adventurers Guild, para lamang maantala ni Mummer, na gustong malaman kung ano ang ginagawa niya. Matapos ipaliwanag ang kanyang sarili, iminungkahi ni Mummer ang isang C-rank quest na kinabibilangan ng pagsakop sa isang malaking mahiwagang halimaw na maaari nilang gawin. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Yoki kung kaya ng mga babae ang gawain, para lamang maantala ng mga babaeng pumapasok. Agad na sinubukan ni Yoki na ipaliwanag ang quest kay Marina, ngunit pumayag siyang gawin ito bago pa man matapos ni Yoki ang kanyang paliwanag. Pumayag din sina Selg at Rain na gawin ito dahil mungkahi ito ni Yoki. Kaya, sinabi ni Mummer sa kanila na ipoproseso niya ang kanilang pagtanggap sa quest. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo si Yoki at ang mga babae para sa quest, at ipinaliwanag niya na kakailanganin nilang i-live stream ang quest para makuhanan ng video ang halimaw kung sakaling makatakas ito. Sa halip na mag-alala tungkol sa quest, sinimulan ng mga babae ang pag-aayos ng kanilang mga damit at buhok dahil gusto nilang magmukhang nahuli sa kanilang streaming debo. Pagdating sa kagubatan, inilabas ni Yoki ang camera para simulan ang pagre-record at sinabihan ang mga babae na mag-ingat. Pagkatapos ay naglakad sila sa loob ng kagubatan hanggang sa marating nila ang isang talon kung saan lumabas ang isang mataas na ranggo na halimaw na nagngangalang Zarnag mula sa pinagtataguan nito. Nang makita ito, itinuro ni Yoki na abnormal para sa isang halimaw na magpakita sa bahaging iyon ng kagubatan. Kaya, sinabihan niya ang iba na umatras habang siya mismo ang humaharap dito. Gayunpaman, iginiit ng mga babae na sumali sa laban, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos ay nagcast siya ng spell para mapahusay ang kanilang mga kasanayan. Pagkatapos nito, sinimulan ni Marina na gambolain ang Zarnag habang si Yoki ay tumawag ng isang mataas na uri ng mahika para tapusin ang makapangyarihang halimaw. Ginamit ni Yoki ang spell sa halimaw at nagsimulang makaramdam ng kawalan ng malay ang halimaw. Mabilis na ginamit ni Rain ang pagkakataong ito upang ipatawag ang isang high-grade Thunderbolt spell para mapabagsak ito. Gayunpaman, nakita ni Yoki na nilalabanan ng Zarnag ang spell. Kaya,
Inutusan niya si Marina na hiwain ang ulo ng Zarnag. Sumunod si Marina at dahil dito, biglang sumabog ang ulo ng Zarnag na parang champagne na nag-spray ng parang pulang fountain mula sa leeg nito, kaya't napanatag sila. Mabilis na naging viral ang labanan sa kaharian, na nag-iwan sa mga tao ng pagkamangha at nagpaselos kay Seaman. Samantala, binatikos ng mga babae si Yoki dahil sa pagtatangkang kumilos bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili kanina, kaya humingi siya ng tawad kahit na sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang gawin. Pagkatapos ng ilang araw, naghintay silang lahat sa opisina ng Guildmaster sa kahilingan ng Master, at tiniyak sa kanila ni Yoki na malamang na gusto silang purihin ng Master dahil sa pagpuksa sa Zarnag. Nang sandaling iyon, ipinaalam ni Binwood, ang Guildmaster, ang kanyang presensya at humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa Zarnag. Sumagot si Yoki na naniniwala siyang may nangyayaring overflow na kailangang imbestigahan sa kaharian. Kaya, si Mummer, na kasama ni Binwood, ay nag-alok na magsagawa ng emergency investigation tungkol sa bagay na ito. Nalilito, tinanong ni Marina si Yoki kung ano ang ibig sabihin ng overflow. Ipinaliwanag ni Yoki na nangyayari ito kapag ang mga catalyst ay nagiging sanhi ng paglabas ng mga halimaw sa kanilang mga piitan. Tiniyak ni Binwood sa kanila na susuriin niya ang sanhi at humingi ng paumanhin sa paglalantad sa kanila upang harapin ang isang halimaw tulad ng Zarnag. Mabilis na sinabi ng mga babae kay Binwood na ayos lang dahil pinoprotektahan sila ni Yoki, ngunit iginiit ni Binwood na ang nakita niyang live stream sa kanila ay nagpapatunay na kaya rin nilang pangasiwaan ang kanilang mga sarili. Dahil dito, itinaas niya ang kanilang ranggo bilang mga C-rank adventurer na ikinatuwa ng mga babae. Mabilis na kinumpirma ni Yoki mula kay Binwood na hindi siya nagbibiro nang malaman niya na na-promote din siya bilang isang A-rank adventurer. Pagkatapos nito, bumalik sila sa inn upang ipagdiwang ang kanilang promosyon at bilangin ang perang ibinigay sa kanila ni Binwood bilang gantimpala. Matapos bilangin ang mga pera, inanunsyo ni Selk na ang pera ay sapat na para magkaroon sila ng sarili nilang bahay, na nag-iwan sa kanila ng kaligayahan. Pagkalipas ng ilang oras, hiningi ni Rain kay Yoki ang kanyang pangarap dahil gusto niyang tulungan nila siyang makamit ito. Sumagot si Yoki na ang kanyang pangarap ay maabot ang pinakamalalim na palapag ng isang piitan na nagngangalang Achromatic Darkness, na kilala rin sa pagkakaroon ng Abyss Gate. Kinumpirma ni Rain na ang gate ay isang daanan patungo sa Underworld, at tinanong kung bakit niya ito gustong makita. Sumagot si Yoki na gugustuhin niyang makita mismo ang dulo ng mundo at dahil minsan nang bumisita ang isang kagalang-galang niyang tiyuhin sa nakakatakot na piitan, gugustuhin din niyang gawin ito. Inalok ni Marina na pumunta sila doon at i-live stream ito, ngunit sinabihan siya ni Yoki na hawakan ang kanyang mga sarili dahil kakailanganin nila ng pahintulot mula sa gobyerno at maging isang A-rank party. Pagkatapos ay sumang-ayon ang mga babae na magsumikap upang maging isang A-rank adventurer upang matulungan siyang makamit ang kanyang pangarap. Dahil sa karangalan, nag-alok si Yoki na tulungan silang maging isang A-rank adventurer upang mabisite nilang lahat ang Abyss Gate balang araw. Pagkalipas ng isang buwan, galit na nagreklamo si Seaman sa iba pang miyembro ng Thunderpike tungkol sa kung paano nagiging pangunahing tauhan ng kaharian si Yoki at ang kanyang fan club. Nag-aalala rin siya na lumalala ang kanilang partido dahil sa pagtanggi ng mga bagong miyembro na sumali sa kanila. Iminungkahi ni Barry na hilingin nila kay Yoki na bumalik sa kanila at bigyan siya ng kaunting pagtaas ng sweldo para mapasaya siya. Kaya, nag-alok si Seaman na hikayatin si Yoki. Pagkalipas ng ilang oras, pinigilan ni Seaman si Yoki papunta sa guild kasama ang mga babae para sa isang maikling pag-uusap. Hiniling ni Yoki sa mga babae na lumabas at sumunod sila, nadaanan si Seaman na may mga laser sa mata na nakafocus sa high beam at talagang nasa isip nila. Pagkatapos nilang umalis, sinabihan ni Seaman si Yoki na bumalik sa kanyang grupo, at idinagdag na tutulungan niya itong matupad ang pangarap na lagi niyang sinasabi simula pa noong bata pa sila. Mariing tumanggi si Yoki, at sinabing ang ginawa lang ni Seaman ay ang hindi paggalang sa kanya bago umalis kay Seaman, kaya naman galit na galit si Seaman. Nang sumunod na linggo, nalaman ng mga babae mula kay Yoki na may workshop na handang mag-sponsor sa kanila para sa kanilang susunod na quest dahil nais ng workshop na mag-venture sa mga damit para sa mga babaeng adventurer at gusto nilang gawin silang muse. Natuwa ang mga babae sa pagkarinig nito, kaya agad nilang tinanggap ang alok.
Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang mga babae sa isang bagong bayan suot ang kanilang mga bagong gamit para sa susunod na quest, kaya naman nagulat si Yoki sa kanilang ganda. Pagkatapos ay ibinahagi niya kung gaano sila ka-cute na parang isang proud na handler, ngunit nanatiling hindi humanga si Rain dahil sa pakiramdam niya ay hindi tunay ang kanyang papuri. Sa loob ng piitan, ipinaliwanag ni Yoki na ang layunin ng quest ay maabot ang pinakamalalim na bahagi ng piitan. Habang patuloy niyang ipinapaliwanag kung paano sila makakarating doon, napansin niyang hindi siya pinapansin ni Rain, kaya tinanong niya ito kung ano ang mali niyang nagawa. Ipinaliwanag ng iba na marahil ito ay dahil wala siyang sinabi tungkol sa kasuotan nito. Kaya mabilis niyang pinuri ang hair ribbon ni Rain at niyakap siya ni Rain bilang tugon, kaya nagulat siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa makasalubong nila ang mga halimaw na nagngangalang orc. Agad na sinubukan ni Selk na paputukan sila, ngunit hinikayat siya ni Yoki na kumalma dahil alam niyang hindi maganda ang pakikitungo ng mga uri ni Selk sa mga orc. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga tagubilin kung paano puksain ang mga orc, at nagtulungan silang lahat upang talunin ang mga orc. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Yoki si Selk kung okay lang ba siya. Sumagot si Selk na okay siya at humingi ng tawad sa kanyang nakaraang pag-aalsa. Ngunit tiniyak sa kanya ni Yoki na ayos lang ang lahat. Nagulat si Selk at nagtanong kung bakit kalmado lang si Yoki sa kanya kahit miyembro siya ng mga Dark Elf na kilala sa pagtataksil sa mga elf. Kaya tiniyak ni Yoki sa kanya na wala siyang problema at pakiramdam niya ay pamahiin lang ang buong kwento, na nagpago ng loob ni Selk. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng piitan hanggang sa biglang napansin ni Marina ang isang halimaw na kilala bilang Shadow Stalker mula sa malayo at binalaan ng iba. Sa mismong iyon, lumapit sa kanila ang halimaw, kaya naman ipinakita ni Yoki ang kanyang scroll ng maraming spell upang palakasin silang lahat habang naghahanda sila para sa labanan. Gayunpaman, tumawag ang halimaw ng isang spell na naging dahilan upang mawalan ng balanse si Marina. At ang pagkakita nito ay ikinagulat ni Yoki dahil halos imposibleng masira ang spell na kanyang ginawa. Sumugod si Rain upang pagalingin si Marina habang nagpasya sina Selk at Yoki na harapin mismo ang halimaw. Ngumisi lang ang halimaw sa kanila bilang tugon bago tumawag ng spell upang pigilan sila. Nalagpasan ni Yoki ang kanyang spell at nagmadaling hiwain ito mula sa likuran, ngunit napansin siya ng halimaw at mabilis na naghagis ng dark spell sa kanya. Dahil dito, bumagsak si Yoki sa lupa, kaya tinawag ni Selk ang kanyang mga dryad upang salakayin ang halimaw. Pumunta rin si Rain upang pagalingin si Yoki sa tamang oras para tulungan si Selk ng isang naka-recover na Marina sa pagpaslang sa halimaw. Hindi nagtagal ay sumama si Rain sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paghahagis ng isang malawak na spell upang salakayin ang halimaw. Ngunit nakatakas ang halimaw sa kanilang mga spell at hiniwa sila sa isang iglap bago naglabas ng dark spell sa kanila. Sa tamang oras, ginamit ng isang naka-recover na Yoki ang scroll ng light shield upang protektahan sila, kaya't natuwa ang mga babae. Nabulag ng galit dahil sinubukan ng halimaw na tapusin ang mga babae, tinawag ni Yoki ang lahat ng spell na maisip niya upang pigilan ang halimaw. Pagkatapos ay tinawag ni Selk ang kanyang dryad upang tambangan ang halimaw sa tamang oras para hiwain ito ni Marina, at tinawag ni Rain ang isang spell upang gawing undead ang halimaw. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Rain kay Yoki na ang mana na nararamdaman niya mula sa halimaw ay nagpapatunay na hindi ito dapat umiral, kaya maaaring ito ay isang overflow. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yoki na tapusin nila ang quest at iulat sa Adventurers Guild ng bayan ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Pagkatapos, pabalik sa kaharian, ang Thunderpike ay tumatambay sa isang daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa kung saan nagsimulang magreklamo si Barry tungkol sa kung paano palaging tinitiyak ni Yoki na binibigyan sila ng sapat na pagkain. Sinabihan siya ni Simon na tumigil sa pag-iyak dahil sa natapong gatas at maghanda para sa kanilang susunod na quest na siyang harapin ang Bubbles. Pagkatapos ay sinabihan ni Simon si Jamie na iset up ang kanilang camera para sa live stream. At nang sumunod si Jamie, sinabihan siya ni Barry na maging kapaki-pakinabang at magmadali. Nang matapos si Jamie, sinabihan niya ang iba at lahat sila ay lumabas habang siya ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng kanilang quest, sinabihan sila ni Mummer na sila ay nabigo ng husto at maaaring ma-demote kung patuloy silang mabibigo.
Dahil sa inis, sinisi ni Simon si Mummer sa hindi pagpapakilala ng mga bagong miyembro sa kanyang grupo, ngunit sinabihan lang siya ni Mummer na ayusin ang kanyang mabahong ugali. Dahil sa pagkadismaya, umupo silang lahat sa bar upang magdalamhati sa kanilang pinagdaanan. Tinanong ni Barry si Simon para sa update sa pagbabalik ni Yoki, at sumagot si Simon na ang tanging paraan para maging interesado si Yoki ay ang pagbisita nila sa Achromatic Darkness. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipagtulungan sila sa ibang mga partido para sa isang magkasamang quest upang magpanggap na harapin ang nakakasawi na piitan, at humanga si Barry na nagustuhan ang mungkahi habang si Jamie ay umiling lamang sa kanilang kawalang isipan. Pagkalipas ng 2 araw, sinabihan ni Yoki ang mga babae habang naghahanap sila ng apartment na ang piitan na kanilang binisita ay isinara na para sa wastong investigasyon. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bagong apartment para tingnan ito at nagustuhan ito ng mga babae. Kaya sinabi ni Yoki kay Mandy, ang ahente ng bahay, na gusto nila ito. Kalaunan ng araw na iyon, inilipat nila ang kanilang mga gamit sa apartment at pagkatapos nilang matapos sa pag-aayos ng apartment, umupo sila para sa hapunan at inilabas ni Yoki ang isang bagong telebisyon na maaari nilang panoorin habang kumakain. Humanga, nagpasalamat sila kay Yoki para sa kanyang pagiging maalalahanin at nag-toast. Pagkatapos nito, nakita nila sa telebisyon na nagbigay ng pahintulot ang kaharian na imbestigahan ang Achromatic Darkness at ang Thunderpike ang manggaguna sa investigasyon. Nang makita ito, lumingon ang mga babae kay Yoki para malaman kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa balita at sumagot si Yoki na maaari nilang tingnan anumang oras. Kaya, hindi ito isang labanan kung sino ang unang makarating doon. Nang sandaling iyon, bigla silang nakatanggap ng isang mailbird mula sa guild. Kaya kinabukasan, binisita nina Yoki at Rain si Mummer para tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinaalam sa kanila ni Mummer na hiniling ng Thunderpike na sumama si Yoki sa kanilang grupo upang makasama niya sila sa Achromatic Darkness, ngunit magalang siyang tumanggi. Pagkalipas ng ilang oras, isang galit na seaman ang lumapit kay Yoki upang tanungin kung bakit niya tinanggihan ang kanilang alok, ngunit nais lamang ni Yoki na maging maayos ang lahat habang papasok siya sa piitan at iginiit na hindi siya sasama sa kanila. Galit na galit, inamin ni seaman na hiniling niya ang investigasyon sa piitan para lamang kay Yoki. Sumagot si Yoki na ang lahat ng ginawa ni seaman para sa kanya ay gawin siyang utusan ng kanyang partido at mas gugustuhin pa niyang magbilang ng buhangin kaysa bumalik sa isang miserableng buhay. Gayunpaman, nagmakaawa si Simon kay Yoki na sumama sa kanya upang makabawi siya. Ngunit tumanggi si Yoki, na iginiit na miyembro na siya ngayon ng Clover bago umalis. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi ni Binwood kay Yoki na ang mga halimaw ay papalapit sa mas maraming kaharian at ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag ang gobyerno sa investigasyon ng Achromatic Darkness ay gusto nilang makita kung makakakuha sila ng anumang impormasyon na makakatulong sa kanila na maunawaan ang overflow. Pagkatapos ay idinagdag niya na nais niyang magsumite ng isang bid para sa Clover na sumali sa investigasyon ng mga piitan. Mabilis na sinabi ni Yoki na mapanganib ito dahil ang Clover ay nasa Rango C pa rin at bukod pa rito, ang mga partidong nasa Rango A ay nagsasagawa na ng investigasyon. Sumagot si Binwood na ang pagtawag sa kanilang kasalukuyang pagsisikap na kainahinala ay pagiging mapagbigay bago igiit na kailangan niya ng isang taong katulad niya para sa trabaho at ibinigay sa kanya ang makapangyarihang scroll ng paglabas upang akitin siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Mummer upang ibigay kay Yoki ang isang opisyal na kahilingan mula sa hari, iginiit na imbestigahan niya ito at gumawa ng ulat tungkol sa Achromatic Darkness. Kaya nangako si Yoki na sasabihin niya sa iba ang tungkol dito. Pag-uwi, sinabi niya sa iba ang tungkol sa nangyari kay Binwood at kung paano niya nararamdaman na hindi pa sila profesional na handa na harapin ang Achromatic Darkness. Gayunpaman, hinikayat siya ng mga babae na hayaan silang subukan ito dahil makakadagdag ito sa kanilang karanasan. Kaya nagpa siya silang lahat na tanggapin ang hamon. Dahil dito, binisita nila si Binwood upang sabihin sa kanya na tatanggapin nila ang misyon, ngunit itinuro ni Yoki na kakailanganin nila ng isang bagong miyembro na sasali sa kanila upang mapabuti ang kanilang mga pagkakataon. Saka lamang ipinakilala ni Mummer sa kanila ang isang babae na nagngangalang Nene bilang kanilang bagong miyembro. Ipinakilala rin ni Nene ang kanyang sarili bilang isang retiradong magnanakaw na may ranggong C na handang mapabuti ang kanyang buhay at nangakong magiging kapaki-pakinabang sa kanilang layunin.
Di nagtagal, nakarating silang lahat sa Achromatic Darkness, at hindi nag-aksaya ng oras ang mga babae sa pagpapahayag ng kanilang pagkagulat sa kung paano nasa ilalim ng guild ng adventurer ang pasukan ng piitan. Ipinaliwanag ni Mummer na ang guild ay talagang itinayo sa ibabaw ng piitan upang isara ang pasukan ng piitan. Pagkatapos nito, naghanda sina Yoki at ang mga babae na pumasok sa piitan, at sinabihan ni Yoki ang camera na simulan ang live stream. Pagkatapos ay pinanood ng mga tao ng kaharian si Yoki na ipahayag na ang kanyang grupo ay mag-iimbestiga sa Achromatic Darkness at hiniling sa kanila na hilingin sa kanila ang swerte. Pagkatapos nito, pumasok sila sa piitan. Sa loob, nag-alok si Nene na magmanman sa lugar para sa mga kaaway habang tinatanong ng ibang mga babae si Yoki kung ano ang nararamdaman niya ngayon na nasa piitan na siya. Sumagot si Yoki na medyo kinabahan siya tungkol dito. Di nagtagal, bumalik si Nene upang sabihin sa iba na nakahanap na siya ng kumpirmadong ruta na maaari nilang daanan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pagsunod sa ruta, isinasaisip na ang tanging layunin nila ay alamin kung may kakaiba sa piitan. Maya-maya ay itinuro ni Nene na may paparating na halimaw. At habang tinitingnan nila ang kakaibang halimaw, napagtanto nila na ngayon pa lang sila nakakita ng katulad nito. Dahil doon, lahat sila ay pamwesto sa kani-kanilang posisyon sa pakikipaglaban at inatake ang halimaw. Natamba ang halimaw at nasawi matapos hindi makayanan ang kanilang paulit-ulit na pag-atake. Ilang sandali pa, may nakita silang chest sa daan, at binuksan ni Nene ang kandado nito para tingnan ang laman nito. Pagkatapos niyang gawin iyon, binuksan niya ito at inilantad ang mga hiyas na ikinagulat ng lahat. Agad na inutusan ni Yoki si Selk na itago ang mga hiyas sa kanyang mahiwagang bag, at sumunod siya. Habang ginagawa ito, nakakita si Yoki ng isang mahalagang singsing at isang kakaibang kahon sa ilalim ng chest, na nagdulot sa kanila ng pagtataka kung ano ang maaring kwento sa likod nito. Napagpasyahan ni Yoki na iuulat nila ang kahon kay Binwood at inilagay ang singsing sa daliri ni Rain ng parang pangkasal dahil sa pakiramdam niya ay akmang-akma ang singsing sa daliri nito, na nag-iwan kay Rain na namula. Pagkatapos noon, bumalik sila sa guild para tapusin ang kanilang trabaho, ngunit pinigilan sila ng Thunderpike. Dahil sa inis, tinanong ni Yoki kung ano ang gusto nila, habang mabilis na ipinaalam ni Rain kay Nene na sila ang dating partido ni Yoki. Sumagot si Simon na maaaring tinanggap na lang sana ni Yoki ang kanilang kahilingan kung alam niyang darating din siya kalaunan. Ngunit tumugon si Yoki na siya at ang kanyang grupo ay nasa isang formal na misyon matapos matanggap ang kahilingan ng hari. Gayunpaman, iminungkahi ni Simon na ibigay ni Yoki ang lahat ng datos na natagpuan niya sa kanya upang sila ay magkaisa, ngunit mariing tumanggi si Yoki. Lingid sa kaalaman ni Simon, ang live stream ni Yoki ay nagpapatuloy pa rin at nakikita ng mga tao sa kaharian kung ano ang nangyayari. Patuloy na hinikayat ni Simon si Yoki na ibigay ang kanyang datos at isang galit na si Selk ay nagsabi kay Simon na amuhin na lang ang kanyang lola. Agad na ipinaalala ni Barry at Camilla kay Selk na isa siyang Dark Elf, kaya dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Sumali rin si Simon sa pag-alipuste kay Selk, at ikinagalit ito ni Yoki, kaya sinabihan niya silang tumahimik kung ayaw nilang gawing kebab. Ipinaalam ni Yoki na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa kanila, na ikinadismaya ni Simon. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ni Binwood sa Thunderpike na nakita ng iba't ibang organisasyon ang stunt na ginawa nila sa livestream, at hindi sila nasisiyahan sa kanila. Sinubukan ni Simon na ipagtanggol ang kanyang partido sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang C-rank na partido tulad ng kay Yoki ay dapat gumalang sa kanila sa simula pa lang. Sinuntok siya ni Binwood sa pinakamalapit na mesa bilang tugon at ipinaalala sa kanya na ang isang A-ranked adventurer na tulad niya ay nahuling gumagawa ng mga mapang-uyam na komento sa